Mga kababayan, meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Ang Super Typhoon Francisco po ay humihina sa pagiging typhoon category o category 4 na bagyo. Aalamin ho natin ang mga posibleng lugar pa na maapektuhan ito habang papalabas ng ating Philippine Area of Responsibility at kung bakit hindi maramdaman ang epekto nito sa malaking bahagi ng ating bansa kahit pumalo siya sa pagiging super typhoon. Pero bago ho natin ipagpatuloy, huwag niyo po muna kakalimutan na i-like, i-subscribe at i-share po ang ating YouTube channel. Maraming salamat po. So ito pong bagyong Francisco, ngayon po ay typhoon na lamang. Huli hong namata nito na mayroon pong lokasyon na 375 kilometers east of northeast of Apari, Cagayan. Tinataglay po ang hangin na umaabot sa 175 kilometers per hour malapit sa may sentro at may pagbugso naman na umaabot sa 215 kilometers per hour. May pagkilos naman pa northwestward sa bilis po na 10 kilometers per hour. Sa ngayon po patuloy ang pag-circulate po ng hangin or pag-ikot ng hangin po ng Typhoon Francisco, pero yung kanyang pagiging super typhoon category, ilang oras lamang ho yun at hindi yun masyadong naramdaman sa malaking bahagi ng ating bansa. Ngayon marami nagtatanong at nangwengwestiyon, bakit daw may super typhoon, may malakas na bagyo, hindi naman daw umuulan sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Ngayon, i-explain kong mabuti sa inyo. Kung mapapansin nyo sa ating pinaka-satellite image, sa ating pinaka-mapa, no, sa inyong screen, etong sirkulasyon ng Bagyong Francisco, yung tinatawag natin na radius o lawak ng kanyang hangin, yung buntot o trap ng bagyo, hindi po ganong umaabot, no? Hindi umaabot sa Philippine landmass natin o sa kalupaan natin. More on nag-i-stay ang Bagyong Francisco sa katubigan, no? Diyan sa malaking bahagi po ng katubigan sa labas ng ating Philippine landmass. Kaya naman hindi nakakapagtaka na hindi ito masyadong nagbibigay ng mga pag-uulan at malalakas na bugso po ng hangin. Pero sa ngayon ho, sa pagtatala ho ng pag-asa, nakataas pa rin po ang wind signal number 1 sa ilang bahagi po ng Batanes, eastern portion po ng Cagayan, kasama po ang eastern portion po ng Babuyan Island, sa may Camiguin, yung mga lugar ho na yan. So, ang signal number 1 natin, meron pong warning lead time na 36 hours. At ito po ay merong lakas sa bilis ng hangin na 39 to 61 kilometers per hour. At ipapaalala ko sa inyo, pahina na ng pahina itong Bagyong Francisco. At kung makikita nyo sa ating satellite image, ang Bagyong Francisco ay lalabas sa ating Philippine Area of Responsibility pagdating po ng Friday ng umaga, alas 8 ng umaga hanggang sa Sabado. So paglabas nito sa ating Philippine Area of Responsibility, ganap pa rin na typhoon category. Pero lagi ko sa inyong pinapaalala, kaya po nag-i-stay itong pong Bagyong Francisco sa pagiging typhoon category ay dahil sa mas pinalakas o sa tinatawag natin na enhanced na habagat. Ang habagat kasi ay nagtitrigger din o nakakatulong para lumakas palalo ang epekto ng sirkulasyon ng hangin ng Bagyong Francisco. Ipagpasalamat natin dahil hindi po ito namiminsala kahit naging isang ganap po na super typhoon. Makikita nyo naman, wala kasi itong direktang paglandfall. Pag sinabi ho kasi natin na direktang paglandfall ng bagyo, yun yung tatawid sa kalupaan natin o sa ating Philippine landmass. Sa mga susunod na mga oras, alamin natin kung saan ang magiging lokasyon po ng Typhoon Francisco. Ito ho ang ating mga detalye. So mamayang gabi ho, no, ngayong araw din po ng Martes, 345 kilometers east of Calayan, Cagayan, ang magiging lokasyon ng Bagyong Francisco. At mas hihina siya sa 165 kilometers per hour. Bagamat typhoon category pa rin, mas hihina pa yan sa mga susunod po na mga araw. So pagdating naman po bukas, Miyerkules po ng alas 8 ng umaga, ang lokasyon naman po ng Bagyong Francisco, 275 kilometers east of Basco, Batanes. Pagdating naman po ng Thursday ng umaga, ito naman po ay meron pong lokasyon na 445 kilometers northeast of Itbayat, Batanes. At yan po ay nasa typhoon category pa rin po, no? At etong Bagyong Francisco, sinasabi ko sa inyo, bagamat ito ay maliit lamang yung radius o yung lawak ng kanyang sirkulasyon ng hangin, kapag ito ay nagkaroon ng kaunting paglapit sa ating Philippine landmass o sa ating kalupaan, doon yan mararamdaman yung epekto. Ang sinasabi ng mga kababayan natin, wala namang kwenta yung Bagyong Francisco na yan eh. Naging super typhoon pero hindi naman nagbibigay ng mga pag-ulan at wala naman masyadong direktang epekto. Explain ko ulit sa inyo mga kababayan. Eto po, no,
Sa ating po tinatawag na forecast weather condition, ito yung mga lugar na makakaranas ng mga pag-uulan o sama ng panahon ngayong hapon po ng Martes hanggang sa Miyerkules po ng hapon. Sa parte pa rin po ng Luzon, lalong-lalo na po ang extreme northern Luzon, asahan natin yung pinakamaulan na area ay sa Cagayan, sa may Batanes, Babuyan Islands. Asahan na ang moderate to heavy rains na merong 50 to 100 millimeters na pag-uulan, dami ng ulan, dahil po yan sa tinatawag ho natin na epekto po ng trough or extension po ng hangin ng Bagyong Francisco. Kasama na rin ang epekto ng mas pinalakas ho na habagat o enhanced habagat. Ang signal number 1 mananatili pa rin ilang oras hanggang ngayon sa Batanes, kasama po ang northeastern Cagayan, Babuyan Islands. Pag signal number 1, hindi yan yung sobrang malakas na hangin, mga bugso-bugsong mga mahihinang pag-ulan lamang, dahil ang signal number 1 ay nasa 39 to 61 kilometers per hour lamang na lakas po ng hangin. Ngayon naman, dito po tayo sa parte ng Visayas, no? Sa may Visayas, buong area po ng Visayas ay makakaranas po ng 60% hanggang sa 70% ang tsansa ng pag-ulan, lalo na ho hapon, ngayong hapon hanggang bukas ho ng hapon ng Miyerkules. At sa western section naman po ng Visayas, asahan natin ang mas maulan na panahon dahil po sa enhanced habagat o mas pinalakas na habagat dahil po sa Typhoon Francisco. Sa parte naman ng Mindanao, the rest ng Mindanao is scattered rains and thunderstorms ang aasahan dahil po sa habagat o southwest monsoon. So ito po, uulitin ko ho sa inyo, sa Bagyong Francisco ay magkakaroon o magbibigay ng heavy rain sa Cagayan, Batanes at Babuyan Island. Maulan sa Metro Manila, Western Luzon, Visayas, Mindanao, lalo na po sa hapon at sa gabi. Kung hindi man umulan, ipagpasalamat natin dahil nga po sa pabago-bagong sistema, pabago-bagong climate change na ating panahon, kahit may tsansa ng pag-uulan sa hapon, hindi natutuloy. Yun po ay dahil sa tinatawag natin na pag-circulate ng hangin ng habagat at kasabay nito ang pag-ikot po ng sirkulasyon ng hangin ng Typhoon Francisco. Nagbabago ho yan. At makikita naman natin, di ba, minsan, parang uulan, parang bubugso ang malakas na pag-ulan tapos hindi po natutuloy. At eto naman, ang sinasabi ko mga kababayan ko, mas mataas ang mga pag-uulan sa direktang lugar na mas malapit yung bagyo. Saan ho ba yun? Diyan po sa may extreme northern Luzon. Ang pagpasalamat natin ngayon, itong Bagyong Francisco, Super Typhoon Francisco, hindi namin sala. Pero ito, meron po tayong inilabas o merong inilabas ang pag-asa ngayon na tinatawag po natin na tropical cyclone threat potential. Marami kasi nagtatanong, marami daw silang nakikitang update na merong panibagong susunod na bagyo na mas malakas daw dito sa Bagyong Francisco. At magkakaroon daw ito ng direktang pagtama sa ating kalupaan o sa ating Philippine landmass. Titignan natin mabuti mga kababayan. Sa inilabas po ng pag-asa na tinatawag po natin na tropical cyclone threat potential, ito po silipin po natin mga kababayan para klaro po sa ating lahat. At meron po tayong tinatawag dito na iba't ibang low pressure area. Pagkatapos po kasi o paglabas ng Bagyong Francisco sa mga susunod po na mga araw, sa Friday hanggang sa Sabado, may panibagong low pressure area na madedevelop, mabubuo. So ito po, no, ang panibagong low pressure area sa pagitan ng June 22 hanggang sa June 28 ay nasa medium chance ang category para maging isang tropical depression. Pagdating naman ng June 29 hanggang July 5, may isa na namang low pressure area ang madedevelop dyan po sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. So yung mga low pressure area ba na yan ay banta para sa magiging panibagong banta ng bagyo. Ngayon wala pa, hindi pa natin mabibigyan ng pangalan niya kasi wala pa naman. Pero yung susunod na magiging pangalan ng bagyo ay Gardo. So hindi tayo magdedepende kung ano yung pangalan, kung malakas ba ito o mahina. Hanggat hindi kasi lumalabas yung pinaka-area of probability ng isang bagyo, hindi natin may consider na banta o malakas o super typhoon ang isang bagyo. Ipapaalala ko mga kababayan ko na sa pinaka-latest po na pagkatala ng pag-asa, yung low pressure area na nasa tropical cyclone threat potential ay naging isang ganap na rin ho na bagyo. At ngayon, sa panibagong update ng pag-asa, meron tayong typhoon at ngayon meron tayong tropical storm na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. And para sa akin, itong tropical storm na nasa labas ng ating bansa, hindi ito nakikita maglalandfall sa ating kalupaan. Nakita nyo namang mabuti,
May lokasyon ito na 2,605 kilometers east of southeastern Luzon. Merong 65 kilometers per hour na lakas ng hangin at bumubugso naman sa 80 kilometers per hour. Merong pagkilos pa westward sa bilis na 15 kilometers per hour. Ito ang paglilinaw natin. Dalawang bagyo pa lamang ang ating namomonitor ngayon. Nasa loob ng bansa ang Typhoon Francisco at merong panibagong tropical storm na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang gawin natin, mag-antabay sa mga update ng Pag-asa dito sa ating weather update kay Kuya Francis, maging handa, maging alerto sa mga posibleng banta ng mga pagbabaha kapag nagkaroon ng mga biglang bugso ng mga pag-ulan, lalo na ho sa hapon at sa gabi. Mag-ingat tayo, palagi pong manalangin sa Panginoon sa safety ng bawat isa. Yan po muna ang ating pinaka-latest na update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.